Bakit ganun, Anika? Pagkatapos mong guluhin ang puso ko at paibigin, ay basta mo na lang akong iiwan na wala man lang paalam at kahit anong paliwanag. The Gentleman's Club Series 1, The CEO and the Runaway Bride. Written by Jasmine Jail. Elmer. Mula sa pintuan ng club ay narinig ni Elmer ang pagtawag mula sa isang pamilyar na boses. At nang lingunin niya ito, ay sa kanya nakumpirmang si Dwight yun, ang kanyang kakambal na halos taunan lang kung umuwi at bumisita sa itinayo nilang club. Buti naman at naisipan mo pang dumalaw dito. Inasa mo na lahat sa akin ang pagmamanage dito sa club eh. Tayong dalawa naman na nagtayo nito. May halong paninermong salubong niya sa kakambal. Kumuha ka na kasi ng business partner o kaya girlfriend para magkaroon ka na ng katuwan dito sa club. May halong pagbibirong sagot nito. Alam mo namang busy ako kaya hindi talaga kita matutulungan sa pag-asikaso rito. Kaliwat ka na nang nag-i-invite sa akin na mag-exhibit sa gallery nila. Sa bagay, ang gaganda naman talaga kasi na magawa mo. Pero alam kong hindi lang paggawa ng mga paintings ang pinagkakabalahan mo. Nangongoleksyon ka rin ng mga babae. Grabe ka naman, tol. Masyado ka naman judgmental. Alam na alam ko yan, Dwight, kaya huwag mo akong lokohin. Ganito kang Kaya ganun. Kasi kapag nag-asawa na ako, hindi ko na magagawang lahat ng ito. Ikaw, dapat ganun din ang ginagawa mo. I-enjoy ang pagiging single. Manchicks ka rin paminsan-minsan kung hindi mo kaya mangoleksyon ng mga babae. Kaya boring ang buhay mo kasi takot ka sa babae. Loko ka, ikaw dyan na magbago na. 1 taon na tayong wala sa kalendaryo, hoy. Kailan ka pa magseseryoso kapag uugod-ugod ka na at hindi na kayang gumawa ng baby? Grabe ka naman, masyado mo ako minamaliit. May lahing kalabaw tayo kaya kahit senior citizen na ako, kakayanin ko pang gumawa ng baby. At huwag kang mag-alala, kahit wala na tayo sa kalendaryo, nasa thermometer pa naman tayo. Hindi mo dapat ikabahalang unti-unti natin pagtanda. O sige na, sige na. Ano bang plano mo ngayong umuwi ka ng Pilipinas? Magtatagal ka pa rito? Sa wakas ba, tutulungan mo na ako sa pagmamanage nitong Gentleman's Club? Medyo magtatagal ako dito, pero wag mo pa rin asahan na matutulungan kita rito sa club. Puno na schedule ko at hindi pa kasama ron ang pakikipag-date. Ay nako, Dwight, kung ganyan ka palagi, mapipilitan akong isara na lang tong club. Utol, di ba itinayo natin ang club na ito para sa mga katulad nating bachelors? Maraming tumatangkilik nito kaya sayang kung isasara mo lang. Kung ganito namang inaasa mo na lang sa akin na lahat, sabi ko naman kasi sa'yo, maghanap ka na magiging business partner mo. Habang nagsasalita si Dwight, ay bigla itong natigilan nang makitang umakyat sa stage ang babaeng kumakanta sa club, si Anika. Kasama rin ito ang mga kabanda, isang drummer, isang pianista at isang gitarista. Sino siya, tol? Bagong singer ng Gentleman's Club? Tanong ni Dwight habang tutok na tutok sa babae na para bang biglang nagka-interes. Malamang siya yung may hawak na microphone Anong pangalan niya? Anika, bakit? Type mo ba siya? Maganda naman siya. 7 out of 10 siya sa akin. Pero hindi naman yun dahilan kung bakit napatutok ako ng tingin sa kanya. Kunwari ka pa nakikita ko kasi base sa mga kilos sa tingin niya ay malakas ang tama niya sa'yo. Ano? Gulat na saan niya. At dahil sa sinabi nito, ay napatingin din siya kay Anika na nagsisimula ng kumanta kasabay ng pagtugtog ng banda. Hindi mo ba napapansin? Hindi ka ba marunong tumingin ng babaeng may gusto sa'yo? O sadyang manhid ka lang talaga? Hindi siya sumagot at pinakatitigan lang si Anika habang kumakanta ito. Alam niyang expert ang kanyang kakambal pagdating sa babae. Pero parang wala naman siya nakikitang kakaiba sa babae. Bagamat ngumiti ito ng malapad nang magsalubong ang kanilang mga mata at parang bigla din itong ginanahan kaya damang-dama ang lyrics ng kinakanta nito. Sinasabi ko sa iyo, tol, may gusto sa iyong babaeng yan kahit magpustahan pa tayo. At tignan mo, kapag natapos na siya sa pagkanta, lalapit yan sa atin tapos pasimple yung hahawak sa braso mo, sabay ngingiti na malapad. Ang lakas mo naman magamon pumupunta naman talaga yan sa table ko pagkatapos niyang kumanta. Sinasama niya ako uminom kapag nandito ako sa club. Yun, doon pala kayo dapat mapapansin mo ng lihim niyang pagtingin sa'yo. Pero bakit hindi? Ay nako, Dwight, tigilan mo na nga ako. At kung sakali mang may binabala kang hindi maganda kay Anika, please lang, wag mo nang ituloy. Mabait na bata yan, hindi niya deserve na lokohin lang ng isang Dwight Carillo. Hindi ko nga pag-iinteresan yan, tol, kasi ikaw ang gusto niya. Bahala ka nga. Sumusuko ng sambit niya.
O sige, ganito na lang. Kapag napatunayan mo na may gusto talaga si Anika sa akin, hindi na kita kukulitin sa pagmamanage dito sa club. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Magsawa ka sa katatravel sa ibang bansa kung gusto mo. Sabi mo yan ah. Parang confident na sagot ito. Pagkatapos mag-perform, ay pumunta nga sa table nila si Anika. Samantalang ang kabanda nito ay nagpatuloy lang sa pagtugtog at ibang singer naman ang sumalang para kumanta. Ang galing, wala ka pa rin kupas, Anika. Pumapalakpak na salubong niya sa babae at malapat ang ngiti naman ang iginanti nito sa kanya. Maraming salamat po, Sir Elmer. Anito, kasabay ng marahang paghawak sa kaliwang braso niya. Dahil doon, ay napangiti na malapad si Dwight. Tumpak kasi ang mga sinabi nito pero para sa kanya ay wala namang nakapagtataka kasi lagi namang yung ginagawa ni Anika. Siya na po ba si Sir Dwight? Ngayon ko pa lang siya nakita, totoo talagang magkamukha kayo. Nakangiti pa ring wika ni Anika matapos itong mapasulyap sa kakambal niya at pagkatapos ay muling bumaling sa kanya. Ganon talaga kapag kambal, Anika. Pero seriously, hindi mo ba nakikita na mas gwapo ako kaysa kay Elmer? Sabat ni Dwight. Pagkatapos ay sa kanya naman ito bumaling at nagpatuloy sa pagsasalita. Ano utol? Tamang nasa isip ko, di ba? Hindi mo pa napapatunayan kaya huwag ka muna magdiwang. Pabulong na sagot niya. Samantala, si Anika ay may kinuhang papel at ballpen sa bag nito at pagkatapos ay nilapag iyon sa mesa sa harapan ni Dwight kasabay ng pagsasalita nito. Sikat na artista ka po, di ba, Sir Dwight? Papa-autograph sana ako kung okay lang. Idol ka kasi ng kapatid ko at lagi niyang inaabangan ng mga obra mo. Sigurado matutuwa yun kapag nalaman niyang nandito ka sa Pilipinas. Sure, walang problema. Kung gusto mo, ibigay ko pa sa'yo ang isa kong obra. Yung The Man Without Face. Luma nga lang kasi 4 years ago ko pa yun ipininta. Pero memorable ang painting na yun kasi kabilang yun sa unang 5 obrang ginawa ko at sinali sa exhibit. Wala nga lang nag-purchase at mula noon, tinago ko na lang sa bahay namin. Talaga, Sir Dwight? Hindi ko tatanggihan yan. Bakas ang labi sa tuwa sa ekspresyon ni Anika habang nagpapasalamat kay Dwight. O sige, iabot ko na lang kay Utol para siya na lang magbigay sa'yo. Sagot ng kakambal niya at pagkatapos ay bumaling ito sa kanya at bahagya pang kumindat na para bang tinutokso siya. Ginawa ni Dwight ang ipinangako nito at ibinigay sa kanya ang painting. Pero hindi niya muna yon ibinigay kay Anika. Ang gusto niya ay magkausap muna sila at susubukan niyang alamin kung may lihim nga ba itong pagtingin sa kanya. Hindi kasi siya pinapatahimik na mga salitang binitiwan ni Dwight. Samantala, biglang bumilis ang pagtibok ng puso ni Anika at kakaibang kilig ang naramdaman niya nang yayain siya ni Elmer na pumunta sa park. Sinabi rin ng kanyang amo sa The Gentleman's Club na may ibibigay ito sa kanya, kaya na-excite siya ng sobra. Hindi na mawala-wala ang ngiti sa kanyang mga labi habang nagbibihis siya at nag-aayos ng sarili. Ito na bang hinihintay kong moment? Magtatapat na ba siya ng pag-ibig sa akin? At ang sinasabi ba niyang ibibigay sa akin ay sing-sing na? Kinikilig pang tanong niya sa sarili. Aminado naman siya sa pagiging assuming niya pero ano bang magagawa niya? Matagal na siyang may gusto sa among si Elmer. Kaya lang ay parang manhid na lalaki at hindi yun napapansin. Siguro ay kailangan pa niya maghubad sa harapan nito para maging obvious ang nararamdaman niya para dito. Akala nga niya nung una ay hindi man lang siya makakalapit dito dahil isa ito sa mga tinaguriang bachelor na mailap sa babae. Nagkaroon lang siya ng pagkakataon na maghanap ito ng singer na pwedeng mag-perform sa club at hindi niya yon pinalagpas. Naglalagay na lang siya ng lipstick nang marinig ang pagbusina ng kotse mula sa labas ng bahay na inuupahan niya. Nang makumpirma niyang si Elmer na yon ay nagmadali na siya. Paglabas ay dumiretso siya sa sasakyan na lalaki. Ready ka na ba? Tara na. Nakangiting salubong ni Elmer sa kanya at ito pa nagbukas ng pinto ng kotse para makapasok siya. Pagkatapos ay pumasok na rin ito sa loob at nagsimulang mag-drive. Hanggang sa makarating sila sa isang pasyalan. Medyo malayo yon sa syudad kaya tahimik at presko ang simoy ng hangin. May maliit na swimming pool din doon. Akala ko ba sa park lang tayo pupunta? Bakit dito mo ko dinala? Nagtataka pero hindi maitago ang labi sa tuwang tanong niya. Mas lalo ring tumindi ang pag-assume niya na isa yung date
na hindi direktang masabi ng lalaki. Nag-scroll kasi ako kanina sa social media at nakita ko ang lugar na ito. Nagustuhan ko at gusto ko ring makalanghap ng sariwang hangin. Kaya naisipan ko dito na lang tayo pumunta. Okay lang naman siguro sa'yo, di ba? Okay na okay, Sir Elmer. Malapad ang ngiting sagot niya at pagkatapos ay bumaba na sila at nagsimulang maglakad-lakad. Hanggang sa makarating sila sa isang garden at sa gitna ay may malaking punong kahoy na may kubo sa taas. Wow, ang ganda naman yan! Pwede bang umakyat dyan at pumasok sa loob? Namamanghan sambit niya habang nakatingala at pinagmamasdan ng bahay kubo. Pwedeng pwede, ito nga actually nagustuhan ko rito at alam ko magugustuhan mo rin. Gustong gusto ko, Sir Elmer. Akyat na tayo kung ganun. Nauna nang umakyat si Elmer at pagkatapos ay hiningi nito ang isa niyang kamay at inalalayan siya sa pag-akyat. Dahan-dahan. Kita niya sa ekspresyon nito ang pag-alala habang inaalalayan siya kaya mas lalo siyang kinilig at ang puso niya'y tila ba tumatalon-talon. Wow, ang ganda rito sa loob. May mini library, tandito mga librong gusto kong basahin. Hindi may paliwanag ang sayang nararamdaman niya na makapasok na sila sa loob ng kubo at nagsimula siya maglakad-lakad para makita ang kabuuan noon. Pwede tayo magstay rito maghapon. Pwede ka magbasa ng mga libro hanggat gusto mo. Perfect nga lugar na ito para gawin yun. Pagkuway napansin niya ang nakaprepare na kapeng titimplahin sa maliit na mesang nasa gitna. May kasama yung 2 cup na pareho ang design na para bang nakalaan para sa magkapareha. At may termos din na malamang ay puno ng mainit na tubig. At may hinanda pa talaga silang kape rito na para bang alam na nila na mahilig sa kape ang pupunta rito. Ang totoo, ako ang nag-request nito. Kapag nag-avail kasi nitong cottage na treehouse, ay may kasama ng serbisyo mula sa kanila. Pwedeng mag-request sa kanila ng pagkain o kahit ano. Talaga? Namamanghan sagot niya habang titig na titig kay Elmer. At habang magkasalubong ang kanilang mga mata, ay dahan-dahan na rin niyang pinapaniwala ang sarili na may gusto rin ito sa kanya. Ano, kape tayo? Pagkuway tanong ni Elmer kasabay ng pag-upo nito. Hindi na rin ito naghintay na makasagot siya at nagsimula ng magtimpla ng kape. Agad din siyang tumabi rito habang lalong kinikilig dahil sa isiping ipinagtitimpla siya nito ng kape. Pwede bang magtanong kung bakit mo to ginagawa, Sir Elmer? Seryosong tanong niya habang nakatitig sa kanyang amo. Ang alin, na ipinagtitimpla kita ng kape? O yung pagdala ko sa'yo rito? Pareho po. Hindi muna ito sumagot at tinapos muna ang pagtitimpla ng kape. Pagkatapos ay inabot yon sa kanya, saka naman ito nagtimpla ng para sa sarili nito. May gusto lang naman akong alamin at gaya ng sinabi ko sa'yo sa chat, may bibigay ako sa'yo. Kaya lang naiwan ko sa kotse, kaya pagbalik na lang natin doon saka ako. Gusto rin kita, Sir Elmer. Hindi na niya hinintay na matapos ito sa pagsasalita at sumagot na agad siya. Kasabay ng marahang paghawak niya sa isa nitong kamay. Ngunit bahagya itong nagulat kaya natigilan siya at parang napahiya. Maya-maya ay narinig niya ang pag-ring ng kanyang cellphone kaya nagkaroon siya ng pagkakataong makaiwas dito at maitago ang pagkapahiya. Hindi niya sinagot ang tawag na nagmumula sa kanyang kapatid na si Echo. Pero may kasunod yung mensahe na agad din niyang binasa. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko, Wanika? Importanteng sasabihin ko sa'yo kaya kapag nabasa mo itong mensahe ko, umuwi ka agad dito sa mansyon. May sakit si Daddy at medyo lumalala na. Ikaw laging hinahanap. Iyon ang mensahe ng kanyang kapatid. Ang totoo ay mayaman naman talaga ang pamilya niya. Kung tutuusin ay hindi na niya kailangan pang magtrabaho. Pero dahil sa kagustuhan niyang makasama si Elmer at mapalapit dito, ay nagpasya siyang umalis sa kanilang mansyon at nagtrabaho bilang performer sa club nito. Tanging ang kapatid lang niyang si Echo ang nakakaalam kung nasan siya at sa pamilya nila ay ito lang din ang may contact sa kanya. May problema ba, Anika? Napukaw ang atensyon niya nang marinig ang boses ni Elmer. Dali-dali niyang pinatay ang cellphone at pagkatapos ay binulsa yon. Sa kanya ito hinarap at sinagot. Wala, may natanggap lang akong mensahe pero hindi naman importante. Pagsisinungaling niya at tumango-tango naman ito bilang sagot. Ilang oras din silang nanatili doon sa treehouse. Pero ang pagkasabik na naramdaman niya nung umpisa ay nawala na. Natahimik na siya at iyon ay dahil sa mensaheng natanggap. Bagamat naiisip niya na baka paraan na naman yun ng mga magulang niya para mapauwi siya sa kanila. Pero labis pa rin ang pag-aalala niya sa kanyang ama.
Mukhang napansin ni Elmer ang pananahimik niya kaya kalaunan ay nagtanong na ito kung okay lang ba talaga siya. Okay lang po talaga ako, Sir Elmer. Huwag na po akong intindihin. Bigla ka kasing natahimik. Kaya sigurado ako na may problema. Kung gusto mo, umuwi na tayo para maayos mo na kung ano man yan. Sa huli ay pumayag na lang siyang ihatid dito pauwi sa tinutuluyan niya. Mabuti na rin yun para hindi na ito mag-usisa pa at baka malaman pa nito ang tunay niyang pagkatao. At saka mukhang mali rin ang kanyang hinala na magtatapat ito ng pag-ibig sa kanya at bibigyan siya ng singsing. May iba pa itong dahilan kung bakit dinala siya nito sa lugar na yon. Hindi para i-date siya. At kung ano man ang totoong dahilan, yon ang hindi niya alam. Nandito na tayo. Natauhan siya nang marinig na nagsalita ang lalaki. Maraming salamat po, Sir Elmer. Kahit hindi tayo ganong nag-enjoy. Pilitang ngiting sagot niya. Bababa na sana siya nang pigilan siya nito at hinawakan pang isa niyang kamay. Sandali, Anika. Yung ibibigay ko pala sa'yo, munti ko na makalimutan. Nilingon niya ito at muling nabuhay ang pagiging assuming niya na baka singsing o kaya ay espesyal na regalong ibibigay nito. Ngunit na-disappoint lang din siya nang kunin nito sa backseat ng kotse ang isang painting at inabot sa kanya. Yan yung ipinangako ni Dwight ay ibibigay sa'yo. Ikaw na raw ang bahala riyan at pakaingatan mo. Wow, talagang hindi niya nakalimutan. Malapad ang ngiting sagot niya. Natutuwa siya dahil sa regalong natanggap niya, pero iba naman kasi yon kaysa sa inaasahan niya. At isa pa ay mula yun sa kakambal nitong si Dwight, kaya sayang lang ang kilig at excitement na naramdaman niya. Ilan sandali pa ay nagpaalam ng muli si Elmer at nang makaalis sa ito ay dali-dali na siyang pumasok sa bahay at kinontak ang kapatid. Tinawagan niya ito at kinulit kung ano ba talaga ang totoo. Kung may sakit ba talaga ang ama nila o nagsisinungaling lang para mapauwi siya sa kanilang mansyon. Ganito na lang, Anika. Kung gusto mong malaman talaga ang totoo, gawin mong pabor na hilingin ko. Gawan mo ng paraan na makakuha ko ng 50% discount sa isa sa mga exhibit ni Dwight Carillo. Singer ka naman sa club nila, di ba? Kaya siguradong close ka sa kanya. Wika ng kapatid niya na nasa kabilang linya. Mahirap naman gawin yung hinihingi mo, Eko. At saka hindi naman si Sir Dwight ang amo ko kundi si Sir Elmer. Although silang dalawang may-ari ng club pero madalas kasing wala si Sir Dwight kaya si Sir Elmer nag-iwan nagmamanage noon. Reklamo niya. Pero kalaunan ay napangiti siya. Iyon ay matapos niyang mapatingin sa painting na ibinigay ni Dwight. At isang magandang plano ang kanyang naisip. Kinuhanan niya ng picture ang painting at pinadala yon kay Eko. Pagkatapos ay muli niya itong tinawagan at nakipag-deal. Regalo sa akin ni Sir Dwight ang painting na sinend ko sa'yo at hawak ko yan ngayon. Willing akong i-trade sa'yo yan kapalit ng impormasyon tungkol sa mga plano nila daddy. Kung totoo ba talagang may sakit siya at kung wala naman, bakit gusto-gusto nila akong pauwin sa mansyon? Masaya naman ako sa buhay ko ngayon. Pahayag niya para makumbinsi ang kapatid na magsabi sa kanya ng totoo. Sigurado ka naman bang tutupad ka sa deal? Ibigay mo sa akin ang address mo at pupuntahan kita ngayon din. Nasasabik na sabi ng kapatid niya mula sa kabilang linya. Hindi mo na kailang puntahan pa. Padi-deliver ko na lang sa iyo itong painting kapag nasabi mo na sa akin ng mga impormasyong gusto kong malaman. Dahil sa madali niyang nauto ang kapatid, ay nalaman niya na hindi naman talaga totoong may sakit ang kanyang ama. Tama ang kanyang hinala na nagsisinungaling lang ang kanyang pamilya para mapauwi siya. Pero hindi lang yon ang nalaman niya. Meron pang sinabi si Eko na ikinabigla niya at dahilan kaya mas ginusto niyang magtago sa mga magulang. May nilulutong plano sila mami at daddy. Once na mapauwi ka nila dito ay pipilitin ka nilang ipakasal sa isa sa mga anak na mga Castro. Mas okay na raw yung maging asawa ka ng anak ng bilyonaryo kaysa magpagala-gala ka at kumanta kung san-san. Natatakot sila na baka bigla kang umuwi dito sa mansyon na buntis na pero walang amang bata. Paglalahad ni Eko. Ay napaka-OA naman nila. Hindi naman ako kalad-karing babae para magpabuntis na lang ng basta. May bahid ng hinanakita sabi niya. Sinabi ko na sa iyo yung gusto mong malaman yung kapalit baka nakakalimutan mo. Oo, ipapadeliver ko sa iyo, wag mag-alala. Pero matanong ko lang, bakit gusto mo mga painting ni Sir Dwight? O baka si Sir Dwight mismo gusto mo? May sikreto ka bang itinatago sa amin? Bakla ka ba? Sunod-sunod na mura ang natanggap niya mula sa kapatid na tinawanan naman niya na malakas. Pagkatapos ay pinutol na niya ang linya.
Hindi pa rin ito tumigil sa kaka-message sa kanya at kinulit siya tungkol sa naging deal nila. Sinigurado niya naman dito na tutupad siya sa usapan para hindi ito bumaliktad at sabihin sa mga magulang nila kung nasan siya. Bagamat buo ang desisyon niya na hindi ibibigay ang painting na naregalo sa kanya ni Dwight, iisip na lang siya ng ibang bagay na pwede niyang gawin para mapasaya ito at hindi magalit sa kanya. Hindi siya nakapasok sa club ng gabing yon. Hindi niya kasi napansin ang oras dahil sa mahabang pakikipagnegosasyon sa kapatid. Ang ginawa niya ay natulog na lang siya at pagising niya kinaumagahan ay nagulat na lang siya na makita si Elmer sa labas ng bahay. Dali-dali siya nagilamos at pagkatapos ay pinagbuksan ng lalaki. Pero dahil sa pagmamadali ay nakalimutan niyang magbihis. Nakapambahay pa siya at wala ring suot na bra. Masyadong manipis ang suot niya kaya siguradong nakita ng lalaki ang magandang hubog ng katawan niya. At ang dibdib niya, siguradong bumakat yon sa manipis na damit at nakuhang atensyon ng lalaki. Titig na titig kasi ito sa kanya mula sa labas ng gate hanggang sa makapasok na sila sa bahay. Sandali lang at magbibihis muna ako. Nagmamadaling sabi niya at dire-diretso rin siyang pumasok sa kwarto para magpalit ng damit. At nang matapos na ay bumalik na ulit siya sa sala at hinarap ang lalaki. Bakit napadalaw ka, Sir Elmer? May problema po ba? Tanong niya nang makaupo na rin. Gusto lang kitang i-check. Di ka kasi pumasok kagabi eh. Nag-aalala ako baka. Ay, oo nga pala. Hindi ako nakapagpaalam sa'yo, sir. Patawarin mo po ako. Sana huwag mo kong tanggalin at bigyan pa ng second chance. Hindi na niya naituloy ang sinasabi nang marinig ang mahinang pagtawa ng lalaki. Bakit naman kita tatanggalin? Ikaw nagbibigay buhay sa club. Dumadami ang customers natin dahil sa'yo at sa maganda mong boses. Anito kalaunan. Nag-aalala lang ako sa'yo kaya pinuntahan kita rito. Halata kasi sa expression mo nung naghiwalay tayo kahapon na may problema dumating sa'yo. Yung kahapon. Wala na po yun, sir. Naayos ko na yun. Nakausap ko ng kapatid ko. Sigurado ka ba? Tumango-tango lang siya bilang sagot. Yung sa isa mong problema pa, okay na ba? Nagulat siya at hindi agad nakasagot. Naguluhan siya kung ano ba ang ibig sabihin nito kaya kumunutan noon niya matapos mapatingin dito. Yung problema mo sa love life. Pagpapatuloy nito na lalong nagpakunutan noon niya. Tama bang narinig ko, sir? Love life? Sa ngayon kasi wala naman akong love. Hindi niya natapos ang kanyang sinasabi at natigilan siya ng bongga nang bigla nitong hawakan ang magkabila niyang kamay. Patawad, Danica, kung hindi ko agad napansin. Kung naging manhid ako sa nararamdaman mo. Ano pong ibig mong sabihin, sir? Hindi kita maintindihan eh. Alam ko na may gusto ka sa akin, Danica. Po, sir? Ang totoo ay may nararamdaman din akong kakaiba sa tuwing magkasama tayo. Lalo na kapag nagiinuman tayo at nagkukwentuhan. Alam ko sa sarili ko na hindi ito simpleng pagangalang sa maganda mong boses sa tuwing kumakanta ka. Especially to kasi ngayon ko lang ito naramdaman sa buong buhay ko. Sinasabi mo po ba na may gusto ka rin sa akin, Sir Elmer? Nagiinit man ang kanyang pisngi at ang pagtibok ng puso niya ay pabilis ay nagawa pa rin niya magtanong sa kanyang amo. Direkta yon at wala nang paligoy-ligoy para magkaalaman na agad. At habang naghihintay siya ng sagot ito, ay hindi niya inaalis ang pagkakatitig dito. Sa palagay ko ay oo ang sagot, Danica. Yun ang sinasabi ng puso ko eh. Na may gusto ko sa'yo at handa na magpakatotoo ang puso ko mula ngayon. Nakatitig ito sa kanya habang nagsasalita at hawak pa rin ang dalawa niyang kamay. Totoo ba to? Hindi ba ako nananaginip? Hinawakan muna nito ang magkabila niyang pisngi bago sumagot. Totoo, Danica, hindi isang panaginip na nasa harapan mo ko ngayon at nagtatapat ang totoo kong nararamdaman. Pakisampal ako, please, para maniwala akong hindi ito panaginip. Sigurado ka? Tumango-tango siya bilang sagot, pero hindi sampal ang natanggap niya mula rito, kundi isang matamis at mainit na halik. Nagulat pa siya at namilog ang mga mata dahil sa ginawa nito, pero kalaunan ay napapikit na rin siya at buong pusong tinugunan ng halik nito. Kakaibang sayang naramdaman ng puso niya ng sandaling yun, hanggang sa dahan-dahan na ring nag-init ang mga katawan nila at hindi na napigilan ng mga sarili. Pinagbigyan nila ang gusto ng kanilang mga katawan at nangyari ang hindi pa dapat. Nagsimula sila sa sala at tinapos yun sa loob ng kwarto.
Feeling niya ay masyado silang nagmadali, pero hindi naman siya nagsisisi. Gusto niya ito at mas lalo pa yung tumindi nang magtapat ito na may gusto rin sa kanya. Kaya hanggat maaari, ay ayaw na niya itong pakawalan pa. Pagkatapos ng nangyaring yon sa kanila, ay naging sweet na sila at open sa isa't isa. Hindi na sila nag-alangang ipakita ang totoo nilang nararamdaman. Lumipas pa ang mga linggo hanggang umabot ng 1 buwan, ay nagsimula na rin sila mag-usap tungkol sa pagpapakasal nila. Ngunit isang hapon, nagulat siya nang biglang may lumusob na babae sa club at hinahanap si Elmer. Mabuti na lang at kaunti pa lang ang customers na naroon. Wala pa si Elmer hindi pa siya dumarating pero minessage ko na siya at papunta na raw siya rito. Ano ho ba kasi ang kailangan mo sa kanya at sino ka? Siya nang humarap sa babae dahil nagwawala na ito at ayaw tumigil hanggat hindi nakikita si Elmer. Ikaw, sino ka ba? Ikaw bang bagong babae niya? Nalilisik ang mga matang kumpronta nito sa kanya sa halip na sagutin siya ng maayos. Nagulat naman siya kaya kumunot bigla ang kanyang noo. Ako lang naman si Joyce, ang babaeng binuntis ni Elmer Carillo nung nag-meet kami sa Thailand. At pagkatapos na nangyari sa amin ay bigla na lang siya naglaho na parang bula. At sa loob ng 2 taong paghahanap ko sa kanya, isaka ko na lamang nandito para siya. Kaya ilabas mo na lalaki yung kung saan man siya nagtatago, kung ayaw niyang guluhin ko ang buhay niya. Anong sabi mo? Gulat sa saad niya. Bigla siyang natigilan. Wala siyang alam tungkol doon at hindi niya rin akalaing magagawa ni Elmer ang bagay na yon. Masyadong mailap sa babae ang lalaking ngayon ay boyfriend na niya, kaya hindi siya makapaniwala. Ano? Hindi mo ba ilalabas si Elmer? Mga walang hiya kayo? Nagpapakasarap pala kayo rito? Samantalang merong mag-ina naghihintay ng support at pagmamahal ng isang Elmer Carillo? Galit at pasigaw na sabi ng babae. Lumapit pa ito sa kanya na para bang gusto siyang sampalin kaya napaatras siya at kinabahan ng konti. Sandali lang po, intay muna natin si Elmer at kumpirmahin sa kanya mga sinasabi mo bago ka manggulo rito at mandamay ng iba. Mandamay? Gaga ka rin ano? Talagang madadamay ka dahil ikaw babae ni Elmer. Ikaw ang dahilan kung bakit iniwan niya kaming mag-inat hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapakita sa amin. Nagsialisan ng mga customers na naroon sa club dahil sa patuloy na panggugulo ng babae. Parang wala rin itong balak na tumigil at kung makatingin sa kanya ay parang gusto na siyang sunggaban at sabunutan. Hanggang sa wakas ay dumating na rin si Elmer at dali-dali itong lumapit sa kanya. Ano nangyayari dito? Okay ka lang ba? Puno ng pag-aalalang tanong nito habang hawak siya sa magkabilang balikat. Chinecheck kung okay lang siya. Maingat niyang hinawi ang kamay nito at bahagya rin siyang lumayo dahil sa presensya ni Joyce. Baka lalo lang kasing magalit ang babae at tama nga ang kanyang hinala dahil bigla itong sumugod kay Elmer at pinaghahampas sa lalaki gamit ang mga kamay nito. Walang hiya ka? Ipapakita mo pa talaga sa akin ang harap-harapan ng palulokong ginagawa mo? Galit na sabi ng babae. Sandali, sino ka ba at anong kailangan mo sa akin? Bakit ang gugulo ka dito pa talaga sa Gentleman's Club? Gentleman ng putik! Ang dapat na pinangalan mo sa club na ito ay The Cheaters Club dahil manloloko ka at wala kang puso. Pagkatapos mo akong buntisin, bigla ka nalang maglalaho na parang bula. Anong sabi mo? Ikaw, binuntis at niloko ko? Gulat at tanong ni Elmer. Nalaki pa ang mga mata nito habang nagsasalita. Parang wala talaga itong alam sa mga paratang ng babae. Grabe naman pag-imbento yan, miss. Anong motibo mo ha? Kailangan mo ba ng pera? Ang kapal na mukha mong tanungin ako ng ganyan. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, ganyan pa sasabihin mo? Hindi ko kailangan ng pera mo! Mas lalong nagalit ang babae at muli nitong sinugod si Elmer at pinaghahampas. Ano ba, hindi ka kita kilala at hindi tayo nagkaroon ng relasyon? Napikon na rin si Elmer kaya naitulak nito ang babae, dahilan para ma-out of balance ito at bumagsak sa sahig. Sorry, nabigla lang ako at hindi na nakontrol ang sarili ko. Nakokonsensyang sabi ni Elmer. Samantalang ang babae ay napaiyak na lang habang naroon pa rin sa sahig at nakaupo. Gusto ko lang naman kilalanin mong anak kong si Viana. Anak mo rin naman siya eh. Ayoko lumaki siya at mamulat na walang kinikilalang ama. Yun lang naman ang hihilingin ko sa'yo eh. Hindi ko naman hinihingi na pakasalan mo at magkaroon tayo ng relasyon. Natigilan si Elmer at sa ekspresyon nakikita niya mula rito ay parang naawa ito sa babae at nakokonsensya. Naguguluhan na tuloy siya kung ano ba talaga ang totoo.
Kung may nakaraan ba talaga mga ito o talagang walang alam si Elmer sa mga ipinaparatang ng babae. Pagkuway na patingin sa kanya ang lalaki pero agad din siyang umiwas ng tingin. Hanggat maaari kasi ay ayaw na niyan lumaki pa ang gulo kaya iniisip niyang huwag nang makialam at dumistansya na muna dito. Naiintindihan kita, miss. Pero wala talaga akong alam sa mga sinasabi mo. Hindi kita kilala. Pagkuway na rinig niyan sabi ni Elmer na hindi rin ito natapos dahil sumagat na agad ng babae. Sige, itanggi mo lang si Vian hanggat gusto mo. Naiintindihan ko naman kasi nandito ang girlfriend mo. Siyempre, hindi ka aamin sa ginawa mong kalokohan. Konsensya mo na lang ang bahalang umusig sa'yo. Elmer Carillo. Pagkatapos ay tumayo ng babae at inayos ang sarili. Saka ito tumalikod sa kanila at nagsimulang maglakad palabas ng club. Siya naman ay napaupo na lang habang pilit pa ring iniintindi ang sitwasyon. Ramdam naman niya ang pag-ibig ni Elmer sa kanya at nakikita niya na sincero ito. Pero kung ganitong may naghahabol ditong babae at may anak pang mga ito, ay hindi rin matatahimik ang konsensya niya. Hindi rin niya gugustuhing may matapakan siyang iba at may masira siyang kinabukasan ng isang bata. Kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin sa sitwasyong ganon. Kung ipaglalaban pa ba niya ang pag-ibig para kay Elmer o magpaparaya na lang para sa mag-inang naghahabol dito. Hindi ko talaga siya kilala, Anika, promise. Wala akong alam sa mga pinagsasasabi niya. Narinig niyan sabi ni Elmer matapos itong tumabi sa kanya at hawakan ng isa niyang kamay. Hindi naman nagdududa ako sa iyo, Elmer. Pero hindi ko kasi alam eh. Naguguluhan din ako kung ano ba talagang gagawin sa ganitong sitwasyon. Basta, Anika, patutunayan ko sa'yo na nagsisinungaling ang babaeng yun. Basta huwag mong paniniwalaan ang mga sinasabi niya at magtiwala ka lang sa akin. Hindi siya sumagot at nanatiling magulo ang kanyang isipan. Gusto niya sundin ang sinasabi ni Elmer pero naaawa naman siya kay Joyce. Kita rin kasi niya sa babae na parang hindi naman nagsisinungaling at naroon ang pagkadesperada nito. Napansinin at kilalanin si Elmer ang sinasabi nitong anak na mga ito. Hanggang isang araw ay nagulat siya nang pumunta sa tinutuluyan niyang bahay si Joyce. May kasama itong batang babae na sa tingin niya ay yung sinasabi nitong anak nito at ni Elmer. At dahil hindi naman siya masamang tao, ay pinatuloy niya mga ito kahit alam niya kung ano ang dahilan at napadpad ang mga ito doon. Ayaw akong pakinggan ni Elmer, kaya ikaw na lang kakausapin ko. Anik ang pangalan mo, di ba? Matigas ang boses sa sabi nito nang makapasok na sa loob at naupo sa sofa kasamang bata. Tama ka, Anik ang pangalan ko. Sagot niya. Itong anak namin ni Elmer, si Viana. 2.5 taon na siya. Tignan mo siya mabuti, Anika. Hindi ba't siyang kawawa kapag itinuloy ni Elmer ang hindi pagkilala at hindi pagsuporta sa anak namin? Kinokonsensya nito. At mukhang sobrang effective niyon dahil unti-unti na siya nakakapag-isip-isip habang pinagmamasdan ng maamo at inosenteng mukha ng bata. Hanggat maaari sana, ayoko nang madamay rito. Kaya bakit ako ang kinakausap mo? Bakit hindi si Elmer ang puntahan mo at kulitin? Anya matapos lakasan ng loob at hinarap ng diretsyo ang babae. Hindi nga ako pinapansin ni Elmer. At gustuhin mo man o hindi, talaga madadamay ka rito dahil ikaw ang girlfriend niya. Actually, malaki may tutulong mo sa amin ng anak ko kapag hiniwalayan mo si Elmer at lumayo ka sa kanya ng tuluyan. Natigilan siya at hindi nakasagot. May punto rin naman kasi ito. Kaya nga pumunta kami rito ng anak ko ngayon para makiusap sa iyo, Anika. Na sana, magparaya ka na lang at ipaubaya sa amin si Elmer. Pagpapatuloy ni Joyce na may pagmamakaawa sa boses. Sa huli ay awa sa mag-ina ang nanaig sa kanya. Nagpasya siya makipaghiwalay na lang kay Elmer at tumigil na rin siya sa pagpaperform sa club para maputol ng connection niya. Bagamat kinokontra siya ng kanyang puso dahil hindi naman yun ang gusto nito. Gayunpaman ay sinubukan pa rin ni Elmer na ayusin ang relasyon nila at iginiit pa rin ito na hindi totoo ang mga sinasabi ni Joyce. Hindi raw talaga nito kilala ang babae. Hanggang isang araw ay nagulat na lang siya nang biglang dumating ang hindi inaasahang bisita sa bahay na inuupahan niya. Nagulat siya at nagmistulang estatwa nang makaharap niya mga ito. Anong ginagawa mo rito, Eko? At bakit kasama mo mga tauhan ni Daddy? Puno ng pagtatakang tanong niya sa kapatid na nanlilisik ang mga mata sa kanya na para bang may ginawa siyang malaking kasalanan dito. Nandito kami para sunduin ka na, Anika.
Sobra na kami nag-aalala sa'yo kaya kailangan mo na bumalik sa mansyon. Hindi pa man makasasagot ang kapatid niya, ay narinig naman niya ang boses ng kanyang ina, nakapapasok lang ng bahay. Nakasunod din dito ang kanyang ama kaya nagbistula yung reunion nilang buong pamilya. Anong ginawa mo, Eko? Ba't mo sinabi sa kanila kung nasan ako? Kumpronta niya sa kapatid habang pinanlilisikan ito ng tingin. Hindi ka rin naman tumupad sa usapan natin, di ba? Namuti na mga mata ko kakahintay sa painting na sabi mo, ipapadala mo na. Pero hindi naman pala. Niloko mo ko para malaman mo kung ano ba talagang plano nila mami at daddy. Hindi ka naman makapaghintay Para ka namang ano? Tama na yan. Magayos ka na ng mga gamit mo, Anika. At sasama ka na sa amin pauwi sa mansyon. Maautoridad at halos pasigaw ang boses ng kanilang ama. Dahilan para matigilan sila magkapatid. Sa una ay nag-alangan pa siyang sundin ang sinabi ng ama. Ayaw rin naman kasi niyang umuwi sa kanila at maging sunod-sunuran. Ngunit ang makita niyang pinanlilisikan na siya nito ng tingin, ay napilitan na siyang kumilos. At saka naisip din niya na mas okay na yung ganon para makaiwas na siya kay Elmer at mabigyan ito ng pagkakataong ayusin ang relasyon sa mag-ina nito. Nang araw na yon, ay halos hindi tumigil si Elmer sa pag-text at pagtawag sa kanya. Pero hindi niya ito pinansin. Pinatayan pa niya ito ng cellphone at iniisip din niyang magpalit na lang ng numero para maputol na ng tuluyan ang kanilang koneksyon. Mamaya ay pupunta rito mga Castro. Pag-uusapan namin ang pagpapakasal niyo ng isa sa mga anak nila. Kaya magbihis ka't magayos ang sarili. Dapat ipresentable ka kapag umarap ka sa kanila. Seryosong sabi ng kanyang ama isang araw habang nasa sala siya ng mansyon at nagmuni-muni. Gustuhin man niyang magreklamo ay wala naman siya magagawa. Balik na siya sa pagiging sunod-sunuran sa mga magulang, na kahit ang pagpapakasal ay kailangan ang mga ito pa ang dapat magpasya para sa kanya. Ngayon mo makikilala ang lalaking pakakasalan mo, anak. Kaya dapat maganda ka. Sumunod ka sa akin at aayusan kita. Sabi naman ng kanyang ina, pero mahinahon ang boses ito, hindi gaya ng kanyang ama. Hindi siya nagreklamo at wala ring isinagot sa mga magulang. Sinunod niya ang gusto ng mga ito kahit labag yun sa kalooban niya. Hanggang sa sumapit ang hapon at dumating na nga ang mga bisita nila. Ang bilyonaryong si Jameson Castro, kasamang may bahay nito at anak na si Gerson. Matapos maipakilala sa kanya mga bisita nila, ay naupo ng mga ito at nagsimula ng mag-usap-usap. Samantalang ang lalaking mapapangasawa raw niya ay panay naman ang tingin sa kanya na para bang may gusto itong sabihin. At nang pumunta siya sa dining area para uminom ng tubig, ay sumunod ito sa kanya. Bahagya pa siya nagulat nang marinig niya ito nagsalita mula sa kanya likuran. Ano bang nasa isip mo, Miss Anika? Sangayon ka ba sa gusto ng mga magulang natin? O katulad ko, itutol ka rin sa ideyang ipakasal nila tayo sa isa't isa? Nilingon niya ito pero hindi muna siya sumagot. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. Sinusuring maigi kung pasok ba ito sa standards niya. Kahit naman tumutol ako, wala naman ako magagawa Mga magulang ko pa rin na masusunod. Kahit nga sinubukan ko ng tumakas at lumayo sa kanila, natuntun pa rin nila ako. Although may mali ako kasi sinabi ko sa kapatid ko kung nasan ako. Hindi ko naman kasi akalaing tatarado rin niya ako. Pwede kitang tulungan kung gusto mo, Miss Anika. Huwag lang matuloy ang gusto nilang kasalan. Huwag na, Mr. Gerson Castro. Pagod na rin naman akong sumuway sa gusto ng mga magulang ko. Sawa na ako makipagtaguan sa kanila. At saka sa tingin ko, okay ka naman. Mayaman din ang pamilya mo at nakikita ko sa'yo na magiging responsabling asawa at ama sa mga magiging anak natin kung sakali. Ibig mo sabihin, pumapayag ka sa gusto nila kahit labag sa kalooban mo? Hindi naman siguro magdedesisyon ng mga magulang ko nang ikasasama ko. Walang ganang sagot niya at pagkatapos ay tinalikuran na niya ito. Binuksan niya ang ref at kumuha ng malamig na tubig, saka uminom. Nagulat siya na maramdaman niya ang paghawak nito sa kanyang braso. Nilingon niya ito at nakita niya ang tila ba pagkadesperado sa ekspresyon nito. Hindi pwedeng matuloy ang kasal, Miss Anika. Wala tayong nararamdaman sa isa't isa at hindi natin pwedeng pilitin ang ating mga sarili. May kasabihan naman ng matatanda, di ba? Na habang tumatagal ang pagsasama ng dalawang taong walang nararamdaman sa isa't isa, ay dahan-dahan ding natuturuan ng mga puso nila na ibigin ng bawat isa. Bakit ganyan ka kung magsalita? Wala ka bang karelasyon at parang napakalungkot ang buhay mo? Wala. Tipid na sagot niya. Ayaw na niyang ikuwento pa rito ang pinagdadaanan niya dahil wala rin naman itong magagawa.
Bagamat nangako ito na tutulungan siya, pero parang ayaw na rin niyang lumaban pa. Lalo na't alam niya na may masasagasaan siyang mag-ina. Bahala ka kung ayaw mo makipag-cooperate sa akin. Basta ako, hindi pa rin papayag na masunod ang gusto nila. Ikaw, basta ako. Ayoko na makipag-away sa mga magulang ko. Matuloy man ang kasal o hindi, wala na akong pakialam. Kaya kung may girlfriend ka, kung ano man ang pinaglalaban mo, ikaw na lang bahala sa sarili mo, okay? Ngumiti siya ng pilit at tinapik pa ng marahan ng balikat ito. Pagkatapos ay iniwan na niya ito at bumalik siya sa sala para harapin muli ang mga magulang nila. Mukhang sinisimula na nilang kilalanin ang isa't isa. Pumunta pa talaga sila sa dining area para makapag-usap lang silang dalawa lang. Malapad ang ngiting sabi ni Mr. Castro na mapansin ito na magkasunod silang bumalik sa sala at sa tabi na rin niya umupo si Gerson. Oo nga kumpadre, magandang sign ito at mukhang hindi na tayo mahihirapan pang kumbinsin sila. Sang-ayon ng kanyang ama na napapangiti rin na malapad. Samantalang ang kanyang ina naman na nasa tabi niya ay napahawak sa isang niyang kamay at natutuwang nagsalita. Maraming salamat anak at nagpasya ka na ring sumunod sa gusto namin. Para sa'yo naman to eh. Gusto naming masecure ang kaligtasan at kinabukasan mo. Kaya pumipili kami ng taong nararapat para sa'yo. Malambing na sabi ng kanyang ina. Nang araw na yon ay napag-usapan nga ang pagpapakasal nila ni Gerson Castro. Nagkasundo ang dalawang panig na idaos na agad yon sa lalong madaling panahon. Mukhang natatakot ang mga ito na baka magbago pang muli ang isip niya at tumakas na naman. Hanggang sa sumapit na ang araw ng kasal nila ni Gerson. Nakasakay na siya sa kotseng magdadala sa kanya sa simbahan at kasalukuyan na yung umaandar. Ilang oras na lang ay magiging Mrs. Castro ni siya at tuluyan na siyang magpapaalam sa pag-ibig na nararamdaman niya para kay Elmer. Habang binabalikan niya ang mga sandaling magkasama sila ng first and true love niya na si Elmer, ay hindi niya maiwasang mapaluha. Maya-maya ay napansin niya na parang iba na ang daang tinatahak ng driver. Lumalayo na sila sa simbahan kung saan gaganapin ang kasal. Bigla siyang kinabahan at naisip na baka kidnapper ang driver niya at may binabalak itong masama sa kanya. Saan mo ko dadalhin, mamang driver? Ano gagawin mo sa akin? Natatakot ng tanong niya, pero hindi siya sinagot ng driver. Sa halip ay mas lalo pa nitong binilisan ang pagpapatakbo ng sasakyan. Sino ka? Sino nag-utos sa'yo? Huwag kang mag-alala mama, wala po akong gagawing masama sa'yo. Napag-utusan lang ako ni Sir Gerson. Sa wakas ay nagsalita rin ang driver. Si Gerson? Ay siyang may pakana nito? Ilan sandali pa, binagala na ng driver ang pagpapatakbo hanggang sa itigil na nito ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Hanggang dito na lang po ako, mama. Wika ng driver at nagsimula na itong maghanap para bumaba ng sasakyan. Ano sabi mo, mamang driver? Ibig mo ba sabihin na iiwan mo na lang ko ng basa rito? May susundo po sa iyo, ma'am, kaya wag ka po mag-alala. Pagkatapos ay bumaba ng driver at naiwan siyang gulong-gulong isip at hindi alam ang gagawin. Hindi naman siya makababa ng basta dahil sa suot niyang malaki at mahabang wedding gown. Humanda sa akin ang jersey na yun. Ang dami pa niyang pautot eh. Pwede namang huwag na lang siyang umaten sa kasal. Tapos tumakas siya at pumunta ng ibang bansa. Pahirapan pa talaga niya ako ng ganito. Reklamo niya sa sarili lang naman ang kausap. Ilang minuto lang matapos makababa ng driver ay isang lalaki naman ang pumalit at humawak sa manibela. Pinakatitigan niya ito at nang makilala ay nagulat na lang siya. Elmer, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo rito? Ano pa, di pinipigilan ka maikasal sa lalaking hindi mo namang gusto at wala rin gusto sa'yo. Itatakas kita at sisiguraduhin kong walang makakakuha sa iyong iba habang nasa puder kita. Matigas ang boses at parang napipikong sagot ni Elmer. Pagkatapos ay pinaharurutan nito ang sasakyan at halos paliparin yon sa bilis. Ano ba Elmer, magdahan-dahan ka nga, nahihilo ako sa ginagawa mo eh. Sandali lang nga, di ka malapit na tayo. Sagot ito at ilan sandali pa unti-unti na nitong binagala ng pagpapatakbo ng sasakyan. Hanggang sa mapansin niya ang pamilyar na daan patungo sa pag-aari nitong The Gentleman's Club. Itigil mo na sasakyan Elmer, bababa na ako rito. Sabi niya pero hindi siya nito sinunod at nagpatuloy lang sa pagmamaneho ng sasakyan. Mag-uusap muna tayo, Wanika. May mga itatanong ako sa iyo at marami kang dapat ipaliwanag sa akin. Sagot ito sa matigas at seryosong boses. Wala naman tayong dapat pag-usapan, Elmer.
Hiwalay na tayo, di ba? Tinapos ko na lahat pero hindi ko tinatanggap. Wala naman sapat na basehan ang ginawa mong pakikipaghiwalay sa akin eh. At para ano? Para magpakasal ka sa lalaki hindi mo naman mahal. Wala ka nang pakialam kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. At kung ano man namang sinabi sa'yo ni Jason, walang katotohanan ng mga yon. Sinabi na nga sa akin ni Jason ang lahat. Mula sa pagiging mayaman ng pamilya mo, hanggang sa arranged marriage na gusto ng mga magulang niyo. Ilan sandali pa ay nakarating na sila sa tapat ng Gentleman's Club. Mukhang sarado yon at hindi na nag-ooperate ng ilang araw. Naging abala siguro ang CEO sa paghahanap sa kanya at napansin din niya sa mukha nito na parang stress na ng ilang araw. Nakababa na si Elmer pero siya hindi pa rin gumagalaw mula sa pagkakaupo hanggang sa binuksan nito ang pinto sa side niya. Pagkatapos ay binuhat siya nito hanggang sa makarating sila sa loob ng club. Walang ibang tao doon kundi silang dalawa lang. At nang mailapag na siya nito sa isang upuan, ay saka ito nagsimulang magsalita. Simulan natin ang pag-uusap sa kung bakit bigla mo na lang akong tinakasan. At kung sinusubukan kitang tawagan at i-text, bigla ka naman nagpalit ng number. Bakit ganun, Anika? Pagkatapos mong guluhin ng puso at paibigin, ay basta mo na lang akong iiwan ng wala man ng paalam at kahit anong paliwanag. Dahil kailangan, Elmer. Kailangan ko lumayo sa'yo dahil hindi kaya ng konsensya kung patuloy na makipagrelasyon sa'yo. Gayong alam ko namang may isang pamilyang masasaktan. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na wala nangyayari sa amin na babaeng yun? Hindi ako ama ng batang ipinapaako niya sa akin. Giit nito sa medyo pasigaw na boses. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin tinatanggap ang batang si Viana? Hindi ka ba naaawa sa kanya, Elmer? Gano'n na ba talaga katigas ang puso mo para patuloy pa rin siyang itanggi bilang anak mo? Natigilan sila nang marinig ang mga sasakyan dumating at pumarada sa labas ng club. At pagkatapos noon ay ang pagsigaw ng pamilyar na boses. Anika, lumabas ka riyan! Alam ko na dyan ka sa loob ng club! Ang ama niya ang sumisigaw at mukhang galit na galit ito dahil sa hindi niya pagsipot sa kasal nila ni Jason na hindi naman siyang may gawa. Nandito ang kotseng sinakyan mo kaya alam ko na dyan ka sa loob. Anika, kaya mabuti pa'y lumabas ka na kung ayaw mong sirain namin ang club na ito. Patuloy ng kanyang ama sa pagsigaw at pagkatapos ay nagsimula na rin itong magbilang. Mukhang bopols din ang idupahan yung driver at nasundan pa rin ako ng mga tauhan ni Daddy hanggang dito. Wika niya na may halong pang-aasar kay Elmer. Pagkatapos ay tumayo ni siya at naganda para lumabas ng club. Lalabas na ako para hindi na madamay itong club mo. Siguradong hindi mo gugustuhin magalit si Daddy dahil kayang-kaya talaga niya itong sirain. Wala siyang pakialam sa kung sino makakabangga niya. Kaya mabuti pa. Hindi na niya natapos ang kanyang sinasabi nang bigla na naman siyang kinarga ni Elmer at lumabas ng club gamit ang daanan sa likuran noon. Ibaba mo na ako, Elmer, at huwag nang palariin pang sitwasyon! Sabi niya pero hindi siya nito pinakinggan at nagpatuloy lang hanggang sa makarating na sila sa main road. Maya-maya pa ay ibinaba siya nito at pinunit ang lumalaylay na parte ng wedding gown dahil nakakasagabal yun. Kapag nakita kasi sila ng mga tauhan ng kanyang ama at nagkahabulan, ay siguradong maaabutan sila at mahuhuli. Pagkatapos ay kinarga na ulit siya nito at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit sa puntong yon ay may nakakita sa kanilang isang tauhan ng kanyang ama at agad na sumigaw. Sir, mga kasama, nandito si Mama Anika, tinatakas sa isang lalaki. Agad na nakuha nito ang atensyon ng kanyang ama at iba pang mga tauhan. At ilang sandali pa'y natanaw na niyang paparating na sasakyan ng mga ito. Huwag ka na mag-aksay ng pagod mo, Elmer. Nandiyan na sila, oh. Sigurado maaabutan din nila tayo. Kaya mabuti pa'y ibaba mo na ako, tumakbo ka na palayo. Dahil siguradong bugbog saradong aabutin mo kapag nahuli ka nila. Hindi pa rin siya pinansin ni Elmer at nagpatuloy lang ito sa pagtakbo habang karga siya. Hanggang sa may isang kotse ang biglang huminto sa tapat nila at kasabay noon ay pagbukas ng pinto at pagsigaw ng driver mula sa loob. Sakay na kayo, utol! Si Dwight ang nakita nila at dali-dali namang kumilos si Elmer. At pagkatapos na maipasok siya sa kotse ay sumakay na rin ito. Hindi na rin nagaksaya ng oras si Dwight at pinaharurot na ang sasakyan. Ngunit sinundan pa rin sila ng dalawang kotseng sinasakyan ng kanyang ama at ang mga tauhan nito. Gayunpaman ay nagpamalas ang galing si Dwight sa pagmamaneho ng kotse at nagawa nitong makalayo sa mga taong humahabol sa kanila. Hanggang sa makarating sila sa isang mansyon na sa tingin niya ay pag-aari ng mga ito. Ang galing ko, di ba, utol? Nagmamalaking sambit ni Dwight matapos maipasok ang kotse sa bakura ng mansyon.
Dito ka na muna sa mansyon namin, Anika. Safe ka rito at hindi ka makukuha ng mga magulang mo. Seryosong wika ni Elmer. Pagkatapos ay bumaba na ito at inalalayan din siya para makababa ng sasakyan. Kilala ko si Dad. Hindi yun titigil hanggat hindi niya ako nibabalik sa bahay namin. Pagkuway sagot niya. Yun ay kung makakapasok siya rito. Anito pagkatapos ay hinawakan ng isa niyang kamay at sinimulan siyang akayin papasok sa malaking bahay. Oh, Dwight, Elmer, ano nangyari? Sinong kasama niyo? Runaway bride ba yan? Kunot noong salubong sa kanila ng matandang lalaki na sa tingin niya ay ama ni na Elmer at Dwight. Hindi po siya runaway bride, Daddy Bernard. Siya po yung bride-to-be ko na kinuha ko mula sa mga magulang niya na gusto siyang ipakasal sa iba kahit labag sa kalooban niya. Agad na sagot ni Elmer. Pagkatapos ay nagpatuloy na ito sa paglalakad habang hawak pa rin ang isa niyang kamay. Hanggang sa makarating sila sa sala at nakita niya roon ang nakaupong ginang na sa tingin niya ay ang ina ng kambal. Pero ang ikinagulat niya ay ang nakita niyang babaeng kausap nito. Pamilyar ang mukha nito at nang pakatitigan niya ay sakayan na kumpirmang si Joyce yun. Agad na napatayo ang dalawang babae na makita siya at ang itsura niya. Halata ang pagtataka sa ekspresyon ng mga ito. Pero bago pa man makapagtanong ay inunahan na ng mga ito ni Elmer at nagsalita. Mamaya ko na ipapaliwanag ang buong kwento. Sa ngayon, pwedeng paistorbo muna, Joyce. Pairamin mo muna si Anika ng may susuot na damit at mukhang hindi siya komportable sa gown na suot niya. Sure. Agad na sagot ni Joyce at pagkatapos ay lumapit ito sa kanya at marahang hinawakan ng isa niyang kamay. Halika sa kwarto namin. Nakangiting sabi nito. Sumunod na lang siya at hindi na nagreklamo. Maraming katanungan ang pumasok sa isip niya at sasamantalahin niya ang pagkakataong masolo ito para makuha niya mga sagot na kailangan niya. Pili ka na lang ng gusto mong isuot dito. Ani Joyce matapos silang pumasok sa isang kwarto. Binuksan itong isang cabinet na puno ng mga damit. Napansin din niya sa kama ang natutulog nitong anak na si Viana. Salamat, pero pwede bang magtanong muna ako? Sure, kahit anong Anika, sasagutin ko. Dito na ba kayo nakatira ng anak mo? Tinanggap na ba ni Elmer si Viana? Anong setup yung dalawa? At kung okay na pala kayo, bakit kinuha pa niya ako at pinakailaman ng pagpapakasal ko sa ibang lalaki? Ang daming tanong naman yan, Anika. Isa-isa lang sana at hindi ko naman yan kayang sagutin ng sabay-sabay. E di isa-isahin mong pagsagot. May halong pagtataray na sagot niya. Okay. Huwag ka na magalit. Sasagutin ko na ng paisa-isa lahat ng katanungan mo. Kalmado at nakangitipan sagot ni Joyce. Tama ka na, rito na nga ako nakatira sa mansyon nila. Tinanggap na rin nila ang anak kong si Viana. Pero hindi si Elmer ang kasama ko sa kwartong ito, kundi si Dwight. Ha? Anong ibig mo sabihin? Si Dwight ang... Ang totoo, si Dwight palang ama ni Viana. Siya pala yung nakasiping ko sa hotel sa Thailand nung nakita at nagkasama kami doon. Seryosong paglalahad ni Joyce na lalong ikinagulat niya. Paano nangyaring patawarin mo ko, Anika? Hindi ko rin kasi alam na kambal pala sina Dwight at Elmer. Kung ano pa nasabi ko sa'yo noon. Naguguluhan ako, Joyce. Paano naging si Dwight bigla ang ama ni Viana di ba si Elmer yung hinahabol mo noon? Okay, para maging malinaw sa'yo lahat. Ipaliliwanag ko sa'yo kung ano talaga yung nangyari, na si Dwight din mismo ang umamin sa amin. Seryosong wika nito. Totoong si Dwight ang nakasiping ko noon sa Thailand at hindi si Elmer. Ang kaso, may ginawa palang kalokohan tong si Dwight. Ginamit niyang pagkatao ng kakambal niyang si Elmer at yun ang pakilala niya sa akin. Kaya buong akala ko si Elmer ang lalaking hinahanap ko. Napatungo-tango siya habang unti-unti nang naiintindihan ang sitwasyon. Kung ganon, totoo talagang walang alam si Elmer sa mga sinabi mo sa kanya noon? Hindi siya nagsisinungaling? Oo, Anika. Kaya kung ano man yung sitwasyong kinakaharap nyo ngayon, mas makabubuti kong pagtitiwala sa isa't isang pairalin nyo. Sundin ko ano yung gusto ng mga puso niyo at paglaban yun. Hindi na siya sumagot at nagsimula ng mamili ng damit na isusuot. At nang makapagbihis na, ay bumalik na sila ni Joy sa sala. Ang tagal niyo sa loob ng kwarto mukhang nag-meeting muna kayo bago lumabas at bumalik dito. Salubong sa kanila ni Dwight. Oo, sinumbong ko sa kanya yung mga kalokohang ginawa mo. Kunwari inirapan pa ni Joy si Dwight pero halatang naglalambingan lang ang mga ito. Tumabi si Joy sa kasintahan nitong si Dwight, samantalang siya'y dumiretso na rin sa tabi ni Elmer.
Kung gano'n, alam mo na pala kung anong totoo. Salubong sa kanya ni Elmer at base sa tono ng boses ito at kung paano siya tignan ay parang nangongompronta ito. At tila ba siyang sinisisa sa mga panahong na sayang na dapat sana ay masaya silang nagsasama. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Hinayaan mo pa ako mag-overthink ng napakatagal. Sa halip ay inisasagot niya rito at kasabay noon ay ang paggampas niya ng mahina sa dibdib nito. Paano ko sasabihin sa'yo? Pinutol mo na agad ang connection natin sa isa't isa. Ang bilis mong magdesisyon. At kung hindi pa ako kinontak ni Mr. Jerson Castro, ay hindi ko pa malalaman na pumapayag ka na sa gusto ng mga magulang mong magpakasal sa lalaking hindi mo namang gusto. Akala ko kasi. Nakangusong sabi niya na hindi rin natuloy dahil sumagot na agad si Elmer. Akala. Mali naman ang akala. Sorry na kung ganun. Nakanguso pa ring wika niya. Sandali, tigil niyo na muna yan. Linawin niyo muna sa amin ng mami niyo kung sino ba talaga siya at kung ano nangyayari. Biglang sabad ang daddy ni na Elmer, dahilan para matigilan silang lahat at napatingin dito. Dwight, sagutin mo ako. Itong babaeng kasama niyo, siya ba yung ikinuwento mo sa akin na kinahuhumalingan ni Elmer na halos araw-araw niyang hinanap nung nawala? Yung dahilan kaya hindi siya makatulog sa gabi at napabayaan na rin ang club? Tumpak, Daddy Bernard, siya nga yun. Agad na sagot ni Dwight. Oh, ano nangyari? Bakit nakasuot ka ng pangkasal, iha? Tumakas ka ba? Sa kanya naman bumaling ang ama ni na Elmer. Ang totoo po ay nagulat din ako nung bigla kong itakas ang driver na kakuntsaba pala ni Elmer at na lalaking pakakasalan ko sana na hindi rin naman ng sang-ayon kaya ayaw ding matuloy ang kasal. Pagpapaliwanag niya. Kasalukuyan po kami hinahabol ng pamilya niya, Dad. Kaya kung pwede po sana, dito na muna siya hanggang sa bumaba ang tensyon at lumamig ang ulo ng mga magulang niya. Si Elmer naman ang nagsalita, nakikiusap sa ama. Hindi pwede. Mariin at matigas ang boses sa sagot ng ama ni Elmer na ikinagulat nilang lahat. Parang biglang na-disappoint si Elmer at siya naman ay hindi rin naiwasang malungkot dahil sa narinig. Kapag hindi kasi nila sinuportahan ng mga magulang ni Elmer, ay siguradong mahihirapan sila sa pagharap sa mga magulang at buong angkan niya. Hindi kayo pwedeng magtago na para bang napakalaki ng kasalanan niyo. Nagmamahal lang naman kayo at walang ginagawang masama, kaya hindi ako papayag na ganito. Kung talagang mahal niyo isa't isa, harapin niyo ang sitwasyon. Pagtulungan niyo malusutan ang problema. Yun nga po, Dad, kaya nga po hindi pagtatago sa pamilya niyang solusyon, Elmer. Bara ng ama ni Elmer sa gagawin sanang pangangatwiran na lalaki. Kayong dalawa, tatanungin ko kayo ngayon. Mahal niyo ba talaga ang isa't isa at handa kayong ipaglaban ng pagmamahal na yon? No doubt na mahal ko si Anika, Dad. Ang dami ko nang iginiva para lang mahanap siya at muling makasama. Ngayon pa ba ako susuko? Agad na sagot ni Elmer. Napatingin sa kanyang lahat nang hindi agad siya sumagot. Ang totoo po ay mahal na mahal ko rin si Elmer. Kaya lang naman ako nagdesisyong umiwas at bumalik sa pamilya ko para sundin ang gusto nila. Ay dahil sa malaking misunderstanding na kinasangkutan namin ni Joyce at Dwight. Akala ko kasi may masisira akong pamilya kapag itinuloy kong pakikipagrelasyon kay Elmer. Pero ngayong malinaw na lahat at alam ko na rin ang totoo, ay gusto ko sanang bumawi. Gusto kong lumaban ulit at sundin kung anong sinisigaw ng puso ko. Emosyonal na sabi niya. Kung gano'n ay maganda kayong lahat. Pupunta tayo sa bahay ninyo at haharap tayo sa mga magulang mo. Formal naming ipapaalam sa kanila ang intensyon ni Elmer na pakasalan ka at makasama habang buhay. Deklara na matanda na ikinabalapad bigla ng ngiti ni Elmer. Talaga, Dad, susuportahan mo kami at sasamahan sa pagharap sa mga magulang ni Anika? Pagkukumpirma ni Elmer. Oo, anak. Basta sa ikasasaya niyo at alam ko namang wala kayong maagrabyadong tao ay nakasuporta ako. Nakangiting sagot ni Daddy Bernard. Ikaw rin, Alisa, honey. Maganda ka at bukas sa bukas din, pupunta tayo sa bahay nitong si Anika at haharap tayo sa pamilya niya. Sige. Kahit medyo naguguluhan pa ako ay go na rin ako. Alam niyo namang suportado ko kayo mga anak ko sa lahat ng oras. Nakangitiring sagot ang ina ni Elmer. Kinaumagahan ay ginawa nga nila ang sinabi ni Daddy Bernard. Pumunta sila sa kanilang mansyon, bagamat grabe ang kabang nararamdaman niya. At habang naglalakad sila papasok sa malaking bahay, ay dama niyang kakaibang tensyon na para bang anumang oras ay maaaring magkagulo doon at magkasagutan ang dalawang pamilya. Relax lang, Anika. Pabulong na sabi ni Elmer sa kanya
At sapat na yon para kahit na papano ay mabawasan ang kabang nararamdaman niya at lumakas ang bahagya ang loob niya. Ipinulupot niya mga kamay sa braso nito hanggang sa makarating na sila sa sala at nakaharap ang mga magulang niya at kapatid. Agad na nagpakilala si Elmer at mga magulang nito at pagkatapos ay sinabi kung ano ang intensyon sa pagpunta roon. Hindi agad nakasagot ang kanyang ama, samantalang ang kanyang ina ay dali-daling lumapit sa kanya at inakay siya patungo sa kinatatayuan ng ama niya at kapatid. Okay ka lang ba anak? Sobra kaming nag-alala sa'yo. Maluha-luha pang sambit ng kanyang ina. Pagkatapos ay niyakap siya nito. Patawarin niyo po ako, ma'am, dad. Nabigo ko kayo. Shh! Pigil ng kanyang ama na bahagya niyang ikinagulat, kaya natigilan siya at hindi na itinuloy ang sinasabi. Umurong na sa usapang arranged marriage ang pamilya Castro. May iba raw kasing minamahal si Jason at ayaw na nilang pilitin pang bata. At ikaw, Anika, mukhang may napili ka na ring lalaki na pakakasalan mo at mamahalin habang buhay. Meron na po, dad. Si Elmer Carillo. Sagot niya habang nakatingin sa lalaking minamahal. O sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataong maipakita sa amin na kaya niyong panindigan ang mga desisyon niyo. Hindi na namin ipipilit ang gusto namin kung nasa tamang landas naman ang tinatahak niyo. Talaga po, dad? Maraming salamat po kung ganoon. Natutuwang sambit niya. Napayakap pa siya sa kanyang ama. Patawarin mo kami ng mami mo, anak, kung masyado kaming nanghimasok sa buhay mo. Hayaan mo't mula ngayon ay ibibigay ko na sa iyo ang full control sa sarili mong buhay. Pagpapatuloy ng kanyang ama na lalo pa niyang ikinatuwa. Sa huli ay inaprubahan din ng mga magulang niya ang pagpapakasal nila ni Elmer. Idinaos silang isang engranding selebrasyon na dinaluhan ng malalapit na kaibigan at mga kamag-anak. Pagkatapos ay pumunta sila sa New Zealand at doon nag-honeymoon. Nagsimula na rin silang magplano sa pagbuo ng isang baby. At 1 taon pa lang ang lumipas, ay biniyayaan na sila ng isang batang babaeng pinangalanan nilang Erica. Kung may natutunan man siya sa lahat ng pinagdaanan nila ng kanyang asawa, iyon ay ang magtiwala rito sa kahit na anong bagay. Ngayon ay naniniwala na siya kung gaano kalaki ang pagmamahal at pagpapahalaga nito sa kanya. Hindi na siya dapat magduda. At kung mauulit man ang ganoong sitwasyon, hindi na siya tatakbo at haharapin nila ang lahat ng magkasama. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!